Sabi ng tatay ko. Ang pagiging nega ko raw ay tamang-tama para maging opisyal. Kaya pinagbihis niya ako bilang lalaki para pumasok sa palasyo. At napatunayan nga, na may matalas na paningin ang tatay ko. Dahil araw-araw paggising ko, pakiramdam ko ay may utang ang buong mundo sa akin. Yung matandang hukluban sa kagawaran ng pananalapi, humihinga pa rin pala. Haharang-harang sa promosyon ko. At yung punong ministroso na sobrang tigas ng ulo, bakit hindi pa mamatay? Nakaabala lang siya sa pagsikat ko sa buong mundo. Nang tingnan ko ng masama, ang taong nakaupo sa tronong ginto. Aking opisyal, ako. Kailangan ko na rin bang mamatay? Bata pa lang ako, feeling ko na may utang na sa akin ang lahat. May utang ang tatay ko sa akin na pagkalalaki. Dahil lagi niyang sinasabi na kung lalaki lang daw ako, ipapadala niya ako sa paaralan. Kaya noong 6 na taong gulang ako, humawak ako ng kutsilyo at hinarap ang tatay ko. Sabi ko, dahil tingin niya ay napakahalaga ng bagay na iyon. Hiramin ko na lang muna sa kanya. Tiningnan ng tatay ko ang pantalon niyang muntik ng mabutas. At agad-agad na kinuha si Guro King niyang para turuan ako. Itinuro ni Guro ang lahat ng alam niya ng walang labis at kulang. Pero pakiramdam ko pa rin ay may utang siya sa akin. Kaya pinabalot ko ang matanda at pinasabak sa pagsusulit ng imperyo. Ngayon ay siya na ang namumuno sa kagawaran ng mga seremonya. Wala siyang ibang ginawa kundi punahin at report ang tatay ko. Napakabuti talaga ng guro ko. Tingin ng tatay ko, ang pagiging madilim ng aura ko ay bagay sa politika. Kaya ginamit ko ang pangalan ng kuya ko para makapasok sa gobyerno. Sabi ng tatay ko, mas malalim ang laro dito sa kabisera kaysa sa border. Lalo na't hawak pa rin niya ang kapangyarihang militar sa ilalim ng bagong emperador. Kaya kailangan ng isang taong tuso at maraming pakana. Sabi ni tatay, panatilihin ko raw ang mabuting asal. Pero hindi niya inasahan na mas lalong lumala ang ugali ko. Ang swerte ng iba, itinuturing ko ng malas para sa sarili ko. Yung pinuno ng pananalapi, kahit simpleng kwenta ay hindi magawa ng tama. Kung sino ang magbigay ng suhol, doon niya ibibigay ang budget. 8 beses na nag-release ng pondo para lang sa kalsada. Busog na ang matandang iyon, pati tiyan ay bilugan na. Tuwing nasa harap ng hari, lagi niya akong hinaharangan sa laki niya. Isang matandang walang alam kundi mang-agaw ng kredito. Bakit 5 beses siyang pinuri ni Pei? Samantalang ang papuri sa akin, 5 salita lang. Habang nakatayo ako sa anino ng matandang iyon, mabilis nang tumatakbo ang mga plano sa utak ko. Sa wakas, isang gabing maliwanag ang buwan. Ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ng matandang iyon ay isinuko ko kay Pei. Tinatanong ako ni Pei kung ano ang gusto ko. Promotion, pera, mga mamahaling tela. Sa loob ko, iniisip ko kung gaano kababaw itong si Pei. Mahal na hari, ako ang gumawa ng lahat ng kwenta sa kagawaran. Bakit noong tatakan lang niya ng opisyal na senyo? Ang buong palasyo ay pinuri na siya agad. Dahil lang doon. Klaro namang ako ang pinakamagaling sa pagkwenta. Bakit siya ang nakaupo sa pwestong iyon? Pero kahit mapatalsik mo siya, hindi ka pa rin pwedeng maging pinuno agad. O ano naman? Kung sino man ang susunod na magnanakaw, isusumbong ko uli. Mula sa dilim, babantayan ko ang bawat kilos ninyo. Sabi ng guro ko, ang ginagawa ko raw ay pagbabantay sa katarungan. Kinabukasan, napromote ako mula sa pagiging mababang opisyal tungo sa pangalawang pinuno ng pananalapi. Hindi rin madali ang buhay bilang pangalawang kalihim ng kagawaran ng pananalapi. Araw-araw ay walang katapusang pagbibilang ng mga utang at gastusin. Ngayong magtatapos na ang taon, ang tumpok ng mga libro ng kwenta ay mas mataas pa sa tao. Buwisit, may utang sa akin ang langit na 12 oras ng tulog. Hindi pa nga ako natutulog. Anong karapatan ng araw na sumikat agad? Pumasok ako sa korte na puno ng pagkabanas ang mukha. Pero sa isip ko, pinaplano ko na kung sino ang isusuplong ko sa mahal na hari. Pagkabukas pa lang ng bibig ng kalihim ng pagawaing bayan. Sabi niya kailangan daw magtayo ng malalaking palasyo para sa mahal na hari. Bakit, may ginto ba ang puwit ng mahal na hari? Gagamit pa talaga ng mamahaling kahoy na fuebezenan. Ang bagong hirang nakalihim ng pananalapi. Magtatatak na sana para maglabas ng pondo nang biglang napatigil. Tumingala siya sa akin. Pangalawang kalihim Jayang, maaari ba nating ilabas ang pondong ito? Hindi ko maintindihan kung bakit napakagalang ng kalihim ng pananalapi sa akin. Palihim na nagpaliwanag siguro na pumunta raw ako sa palasyo noong isang gabi. At kinabukasan, ang dating kalihim ay agad na kinumpiska ang ari-arian. Ang matibay na ebidensyang inilabas ni Pei ay ang lihim na libro ng kwenta ng kagawaran. Kaya ngayon, ang buong kagawaran ng pananalapi ay iniisip na ako ay espiyang itinanim ng mahal na hari. Sino namang may ganang tumingin sa madumi nilang kwenta? Gabi-gabi akong hindi natulog para lang mahanap ang mga butas na yan. Bakit parang ako pa ang nagtrabaho para sa credit ni Pei? Buwisit talaga. May utang din sa akin si Pei. Kahit na sobrang busy tuwing katapusan ng taon. Ni isang sentimo ay wala akong maling kwenta. Idagdag mo pa na ang bagong kalihim ay napakamasunurin.
Kaya kahit papaano ay naging maayos din ang takbo ng buhay ko. Pero sa kabila ng pagiging masipag ko, ang mga opisyal naman ay puro papuri kay punong ministro Zhu dahil sa husay nito sa pamumuno. Magaling daw gumamit ng tao. Yung anak ng punong ministro, nakapatay ng inosenteng babae sa bahay aliwan. At nakapatay pa ng katulong sa loob ng kanilang mansyon. Ang manugang naman ng punong ministro, gahaman sa pera at hindi na alam ang tama at mali. Pag bumiti ay puro gintong ipin ang makikita. Ang pamangkin naman ng punong ministro, ginagamit ang batas para piliting mamatay ang mga tapat na opisyal. Mahilig manakit at mamalo ng latigo ng walang dahilan. Sa lagay na iyan, nagagawa pa rin nilang magbigay ng papuri. Tiningnan ko ang mga opisyal na sunod-sunuran at tango ng tango. Talagang nagtipon-tipon ang mga sipsip sa iisang silid. Wala namang silbi ang mga ito. Isusulat ko ang mga pangalan ng buong pamilya nila sa nyebe. Kapag natunaw ang nyebe, mawawala rin ang buong ang kanila. Umisi ako habang pinagmamasdan kung sino ang pinakamalakas tumango. Ngunit sa gilid ng aking mga mata, nakita kong nanginig sa takot si Pei. Hirap talagang makahanap ng taong makakaintindi sa iyo. Alam din niyang plastic ang mga taong ito. Mas lalo akong napangiti sa tuwa. Dahil ganoon naman pala, hayaan ninyong ako na ang tumapos sa problema ng mahal na hari. Kaya pagkatapos ng pulong, madulas akong parang isda na nakalusot patungo sa kagawaran ng mga opisyal. Siguro na parang pugad ng ibon ang buhok sa gulo. Ay napapikit na lang nang makita ako. Jiang Fei, wag mo nang pahirapan ang matandang ito. Hindi ko na alam kung paano isusulat ang performance review mo para sa taong ito. Isulat ninyo na lang. Na sa ilalim ng aking pamumuno, umunlad ng husto ang kagawaran ng pananalapi. Mag-ingat ka sa pananalita, may kalihim pa sa itaas mo. Ano naman ngayon? Matigas ang pananalita ko at mas matigas ang paninindigan ko. Walang nagawa siguro kundi panoorin ako. Habang hinalungkat ko ang mga record ng lahat ng opisyal sa nakalipas na mga taon. Kaya kong magbasa ng 10 linya sa isang tingin lang. Pero hindi pa ako nakakabasa ng matagal. May nangyari ng hindi inaasahan. Pumunta si Sen Fuhai sa kagawaran ng mga opisyal. Sabi niya ipinatawag daw ako ng mahal na hari. Kampante lang ang mukha ko. Pero siguro, pinagpapawisan na ng malapot. Pinaalalahanan pa niya ako na dapat ay maayos ang pag-amin ko sa kasalanan. Bakit? Ano bang naging mali ko? Kaya noong tinanong ako ni Pei kung alam ko ba ang pagkakamali ko. Iyon din ang isinagot ko. Si Pei, parang nabilaukan sa inis, uminom muna ng 2 tasa ng tsaa. Bago pa siya nakapagsalita, inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Hindi po kaya. Mahal na hari kung mukhang flat man ang kagawaran. Iyon ba ay dahil sa dami ng mga taong tumatapak sa mukha ninyo? Balak niyo po bang hayaan na lang na ang lahat ng opisyal sa palasyo ay sumunod na lang sa gusto ng punong ministro Zhu? Ginoong Jiang, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ayoko lang na may mga taong mas masahol pa ang ugali sa akin. Ang nakatayo sa harap ko. Magdahan-dahan ka. Layas, hindi ako pinarusahan ni Pei. Sabi niya lang ay lumayas ako. Kahit malayo na ako, dinig ko pa rin ang pag-atungan ni Pei sa inis. Sen Fuhai, masyado bang flat ang mukha ko? Mahal na hari, napakagwapo ng inyong mukha. Paano naman iyon magiging flat? Ayaw akong bigyan ni Pei ng pagkakataon. Kaya ako na mismo ang gagawa ng paraan. Nagpalit ako ng suot. Nagdamit ako na parang makulay na paru-paro at dumiretso sa gusali ng kingin. Ay, saan galing ang gwapong binatang ito? Mas malandi pa siyang tingnan kaysa sa mga babae rito sa gusali ng kingin. Malandi pa ba? Nakatulalang tumango si Zaulin. Bigla ko siyang sinampal ng malakas. Sabi ko, salamat. Nagising ang diwa ni Zaulin sa sampal na iyon. Namumula ang mga mata ni Zaulin, gusto niya akong gantihan. Ang manakit ng opisyal ng palasyo ay may parusang 100 palo at 3 taong pagkakulong. Pero ang kamao niya hindi tumama sa akin, kundi tumama sa kilay ni Pei. Ayos. Ngayon, siguradong ubos ang buong pamilya niya. Tiningnan ko si Pei na sapo ang kanyang ulo. Sumigaw ako, may nagtatangkang pumatay sa hari. Pero sa gitna ng sigaw ko, tinakpan ni Pei ang bibig ko. Kinaladkad niya ako paakyat sa itaas. Habang tinitingnan ko si Zaulin na humahabol sa amin, kasama ang mga alipores niya, tinanong ko si Pei ng isang seryosong tanong. Hindi pa ba nakita ni Zaulin ang mahal na hari? Si Zaulin ay walang posisyon sa palasyo. Ayaw ng punong ministro Zhu na masangkot ang anak niya sa politika. Di ipakita mo ang pagkakakilanlan mo. Hubarin mo ang panlabas na damit mo para makita ang kulay dilaw na panloob. Sa oras na ito ng paghubad, habang nasa gitna kami ng paghubad, pero naiiwasan ko naman. Mas kakaiba kung kaming dalawa ay magkasamang magtatago sa kabinet. Pagkatapos naming magtago sa loob ng kabinet ng ilang sandali,
Narinig ang boses ng punong ministro sa labas. Ang boses ng punong ministro Zhu. Huli na po ang dating namin para protektahan kayo. Hinihiling po namin ang inyong kapatawaran, mahal na hari. Nang lumabas kami mula sa kabinet na parang mga basang sisil. Kasama ng punong ministro ang kanyang anak na bugbog sarado na. Nakaluhod sa sahig ang lahat ng mga gwardiya ng imperyo at ang gobernador. At noong sumunod ako sa kanyang paglabas, ang mga chismis sa mata ng lahat ay nakapokus sa aming dalawa. Walang problema. Bumalik na kayo kung saan kayo nanggaling. Habang walang nakatingin, bumulong ang punong ministro at minaliit ang mabilis kong pag-angat. Nagpakapagod ako sa kalahati ng buhay ko. Tapos ang isang tulad mong umaasa lang sa pamilya ang siyang naupo sa mataas na pwesto. Winagayway ko ang kamay ko na parang sinasabing simula pa lang ito. Kung talagang gusto ng magising ng punong ministro sa katotohanan, bakit hindi mo pakinggan ang payo ko? Ngayong gabi, pag uwi mo, panatilihin mong nagbabaga ang uling sa loob ng kwarto mo. Isara mong maigi ang lahat ng pinto at bintana. Tapos, matulog ka ng mahimbing ng panghabang buhay. Grabe! Ngayong gabi, nanakawin ko ang sikretong ipon ng tatay ko. Bakit ba ang pandak ko ipinanganak? Wala man lang akong dating. Umisi si punong ministro Zhou at sinabing kahit pamalapit ako sa mahal na hari. At kaya kong bumulong sa kanya gabi-gabi. Huwag ko raw pangaraping mayugyog ang posisyon niya. Hay nako, daldal ng daldal si punong ministro Zhou doon. Pero wala akong pinakinggan kahit isang salita. Nakalimutan kong may ganun pa palang paraan. Pinanood ko ang papalayong figura ni punong ministro Zhou na punong-puno ng galit. Lumingon ako at nagtanong kay Sen Fuhai na nagbabantay sa pinto. Gusto ba ng mahal na hari ang tipo ko? Mag-ingat po kayo sa pananalita, Ginoo. Sabi ng guro ko, ang paggamit ng ganda para makuha ang gusto ay pinakamababang uri ng gawain. Pero sa tingin ko, basta makuha ang layunin. Walang pinagkaiba ang mataas o mababang uri. Pumunta ako sa hardin ng Nanfeng. Nagpaturo ako ng ilang galawan sa isang gwapong lalaking tumutugtog ng pipa. Kumanda ka, Pei, aakitin kita. Pero hindi ko alam kung saang kanto pinulot ni Pei ang lampang lalaking iyon. Sabi raw, nakasulat siya ng kalahati ng libro tungkol sa pamamahala ng katubigan. Nag-uusap silang dalawa sa palasyo ng masipag na pamamahala na parang wala ng bukas. May pa-private talk na silang dalawa. Ano yung hindi ko pwedeng malaman? Dinala ko pa ang buong pamilya ko sa kabisera para suportahan siya. Tapos ngayon, may pa-secret-secret na siya sa akin. Tinanggal ko ang ngiti sa aking mukha. Higpitan ang sinturon. Kalahating libro lang pala tungkol sa katubigan. Ang aking mahahalagang prinsipyo ng gastusing publiko ay 2 kabanata na lang at tapos na. Hindi ko papayagan na may kahit sinong lalaking tatalo sa akin. Ginoong Jiang. Masayang nag-uusap si Ginoong Songlin at ang mahal na hari. Mukhang kailangan niyo munang maghintay dito sa labas ng bulwagan. Masayang nag-uusap ha. Ay, Ginoo. Wag na po kayong magselos. Anong selos? Jiang Fei, pumasok ka rito. Binigyan mo pa talaga ng tsaa si Songlin. Ang iyong lingkod ay amoy pera lang, wala akong alam sa pamamahala ng tubig. Nakarating na sa harap ko ang petisyon ng punong ministro laban sa iyo. Sinasabing magdamag kang nakipaglandian sa isang gwapong lalaki sa hardin ng Nanfeng kagabi. E di erereklamo ko rin ang punong ministro. Kung hindi siya pumunta doon, paano niya na lamang nandoon ako? Napatahimik si Pei habang nakatingin sa akin na naninigas ang leeg sa inis. Tapos na ang usapang ito. Matagal bago niya naitapon ang petisyon sa sulok at sinabing tapos na ang usapan. Napasinghal ako sa inis. Lalaki nga naman ang mas nakakaalam sa kapwa lalaki. Sabi nung tumutugtog ng pipa. Basta ipinakita ko sa lalaki ang aking kahinaan, bibigay din siya. Siguradong magtatagumpay tayo. Gumana nga ang diskarte na to. Ano pa bang mas hihina sa liig na isang piga mo lang ay bali na? Tinitigan ko ng mapang-asar si Songlin na namumula na ang dulo ng tenga sa inis. Walang makakatalo sa bilis ng pag-akyat ko sa pwesto. Huminga ng malalim si Pei at sinabing marami pa siyang kailangang aprobahang dokumento. Pinaalis na muna niya kami ni Songlin. Hindi pa kami nakakalayo. Narinig na namin ang galit na sigaw ni Pei sa likuran. Ano naman kung makapangyarihan ang tatay niya? Sino ba siyang para asarin ang mahal na hari ng paulit-ulit? Titingnan natin kung gaano talaga katigas ang leeg niya. Magdamag kong tinapos ang huling kabanata ng mahahalagang prinsipyo ng gastusing publiko. Tapos, kinuha ko ang pendant na jade na ibinigay ng yumaong emperador sa tatay ko. Tuloy-tuloy ang pasok ko sa palasyo ng walang humaharang. Araw ng pahinga ng mahal na hari ngayon. Alam ko, sinasadya ko talagang pumunta sa ganitong oras. Sabi kasi ng tauhan kong nagbabantay kay Songlin. Maagang maaga pa ay papunta na rin si Songlin sa palasyo. Papayag ba akong maunahan niya? Papapasok na sana ako.
Nang biglang binuksan ni Pei ang pinto, at may ibinatong telang dilaw kay Senfuhay. Itapon mo yan. Mas mabilis pa ang kamay ko kaysa sa utak ko. Nang mahimasmasan ako, ang telang dilaw na iyon, ay winawagayway ko na sa hangin. Kaso, may malaking basang parte yung telang dilaw. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan sa bulwagan, narinig ko ang paggangalit ng ngipin ni Pei. Para mawala ang pagkailang, umiti ako ng napakalapad. Mahal na hari, tingnan niyo po ang basang parte na ito. Hindi ba't parang mapa ng ating dakilang Jin? Biglang hinablot ni Pei ang telang dilaw mula sa kamay ko. Jiang Fei, kailangan mo ba talagang asarin ng ganito ang mahal na hari? Hindi ko po kayo binabastos, mahal na hari. May 6 na diskarte akong natutunan sa munting manunugtog ng pipa sa hardin ng Nanfen. Isang diskarte pa lang ang ginagamit ko. Easy, napakababaw na lalaki. Umiling ako ng bahagya, at patuloy na ipinakita ang aking lig. Isang tingin lang, namula na ang buong mukha at lig ni Pei. Ikaw na talaga ang pinakamagaling. Tumango ako bilang pagsang-ayon. At iniabot kay Pei ang bagong pulisiya na pinagpuyatan kong isulat. Ako na po talaga ang pinakamagaling na opisyal nyo. Para siyang demonyong bata. Hindi pa man din nakakahinga ng maluwag si Pei. Inabutan na siya ni Senfuhay ng gamot para kumalma. Paano siya kakalma sa oras na ito? Sinamantala ko ang pagkakataon na dagdagan ang gatong sa apoy. Sinabi ko kay Pei na karamihan sa mga tauhan ng punong ministro sa 6 na kagawaran ay gumagamit ng butas sa batas para mangurakot ng pera. Pagkaubos ni Pei ng isang mangkok ng gamot, nawala na ang malaking bahagi ng galit niya. Maayos din pala ang ganitong klaseng opisyal. Marunong mambola ng tao. At marunong ding murahin ang mga demonyo. Hindi ko maintindihan. Ano bang mahirap doon? Habang hindi nakatingin si Pei, bigla ko siyang kinurot sa biwang. Aray! Nagkibit balikat ako para ipakita na ganoon lang yun kasimple. Grabe! Aray! Grabe talaga. Kayong mga buwisit na to,